Noong unang panahon sa isang magandang kaharian, may isang mabait at mapagkumbabang tagadala ng tubig na nagngangalang Shankar. Mahal siya ng lahat sa nayon dahil sa kanyang masayahing ugali at pagiging matulungin. Araw-araw, nagdadala siya ng tubig mula sa ilog patungo sa mga bahay ng mga tao, laging may dalang matamis na ngiti at magagandang salita. Ang kanyang kasiyahan ay nakakahawa at hinahangaan siya ng lahat sa kabila ng kanyang payak na pamumuhay. Isang araw, nakarating sa hari ang balita tungkol sa kabaitan at kasipagan ni Shankar. Naging interesado ang hari sa kanya, kaya't ipinatawag niya ito sa palasyo. Pagdating ni Shankar, sinabi ng hari, "Narinig ko ang iyong kabaitan at sipag. Simula ngayon, ikaw ang magiging tagadala ng tubig ko at ng aking mga panauhin." Sa labis na tuwa, agad umuwi si Shankar upang ibalita sa kanyang asawa ang magandang balita. Isinuot niya ang kanyang pinakamagandang kasuotan at bumalik sa palasyo upang simulan ang kanyang bagong tungkulin. Habang lumilipas ang mga araw, lalong napamahal si Shankar sa lahat, hindi lamang dahil sa kanyang kasipagan kundi pati na rin sa kanyang husay sa pagkukwento. Maging ang hari ay natutuwa sa kanyang mga kwento at madalas siyang tawagin upang magbigay aliw. Subalit, hindi lahat ay natuwa sa pagtaas ng katayuan ni Shankar sa palasyo. Ang punong ministro, na dati pinagkakatiwalaan ng hari, ay nakadama ng matinding inggit. Hindi niya matanggap na isang hamak na tagadala ng tubig ang nakakuha ng atensyon ng hari. Dahil dito, nagbalak siya ng isang masamang plano. Isang gabi, pinuntahan ng punong ministro si Shankar at bumulong, "Shankar, may mahalaga akong sasabihin sa iyo." Naiinis ang hari sa amoy ng iyong hininga, ngunit ayaw kanyang mapahiya, kaya't hindi niya ito masabi ng harapan. Labis na nahiya si Shankar at nag-alala. "Ano po ang dapat kong gawin?" tanong niya. Nagkunwaring may malasakit, sagot ng ministro, "Upang hindi siya ma-offend, magsuot ka ng maskara tuwing kaharap mo siya." Dahil sa tiwala niya sa ministro, sumunod si Shankar sa payo. Kinabukasan, dumating siya sa palasyo na may takip ang bibig. Nagtaka ang hari ngunit hindi niya ito pinansin. Lumipas ang mga araw at patuloy na nagsuot ng maskara si Shankar nang hindi nagdududa sa sinabi ng ministro. Makalipas ang ilang linggo, naging palaisipan sa hari ang maskara ni Shankar, kaya tinanong niya ang ministro, bakit laging may suot na maskara si Shankar? Ngumiti ng may panlilinlang ang ministro at sumagot, "Mahal na hari, tinanong ko rin siya tungkol dyan." Ang sagot niya, "Hindi niya matiis ang amoy ng inyong hininga." Naggitngit sa galit ang hari at naramdaman niyang niloko siya ng taong kanyang pinagkatiwalaan. Dahil dito, inutusan niya ang kanyang tagapagpugot ng ulo, bantayan ang tarangkahan ng palasyo. Kapag may lumabas na may dalang bouquet ng rosas, putulin ang kanyang ulo agad. Kinabukasan, dumating si Shankar sa palasyo gaya ng nakagawian. Naglingkod siya ng may sigla at kasiyahan, kaya't bilang gantimpala, binigyan siya ng hari ng isang bouquet ng rosas. Taos-pusong nagpasalamat si Shankar at lumabas ng silid ng hari. Habang naglalakad palabas, nasalubong siya ng punong ministro at napansin ang hawak niyang mga rosas. "Saan galing ang mga iyan?" tanong nito. "Bigay ito ng hari bilang gantimpala sa akin," masayang sagot ni Shankar. Dahil sa labis na pagmamataas, hinablot ng ministro ang mga rosas mula kay Shankar. "Mas karapat dapat akong makatanggap nito kaysa sayo," pagmamalaki niya bago naglakad ng buong kumpiyansa patungo sa tarangkahan ng palasyo. Nakita siya ng tagapagpugot ng ulo, at ayon sa utos ng hari, agad niyang isinagawa ang parusa. Kinabukasan, bumalik si Shankar sa palasyo tulad ng dati. Nagulat ang hari at napabulalas, "Shankar, buhay ka?" "Opo, mahal na hari," sagot ni Shankar. "Sabihin mo sa akin, bakit ka palaging may suot na maskara sa harapan ko?" tanong ng hari. "Walang kaalam-alam sa panlilinlang," sagot ni Shankar. "Mahal na hari, sinabi po ng punong ministro na nagrereklamo kayo sa amoy ng aking hininga, kaya't sinunod ko ang kanyang payo na magsuot ng maskara upang hindi kayo maabala." Nanlaki ang mata ng hari sa matinding pagkaunawa. "At ano ang nangyari sa mga rosas na ibinigay ko sa iyo kahapon?" Kalmado at inosenteng sagot ni Shankar, "Kinuha po ng punong ministro at sinabing siya ang mas karapat dapat dito." Biglang napatawa ang hari. "Tama nga naman. Siya nga ang mas karapat dapat sa mga rosas na yon." Tinanggal ng hari ang maskara ni Shankar at sinabing, "Mula ngayon, hindi ka na lamang isang tagadala ng tubig. Gagawin kitang aking opisyal na tagapagsalaysay."
Lagi mong tandaan, ang kabutihan at pasensya ay laging mananaig laban sa panlilinlang at inggit. Sa huli, nanatiling tapat at mapagpakumbaba si Shankar, at kahit ano pang panlilinlang ang ginawa laban sa kanya, nagwagi pa rin ang katarungan. Aral ng kwento, ang mga taong naiinggit at gumagawa ng masama laban sa iba ay kadalasang nahuhulog sa sarili nilang patibong. Ang kabutihan, katapatan, at busilak na puso ay laging may gantimpala. Maging tapat sa sarili, at tiyak na dadalhin ka ng kapalaran sa tamang landas. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, huwag kalimutang i-like, i-share, at mag-subscribe para sa mas marami pang inspirasyonal na kwento.